ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa akin. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mabis ang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Oh, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan, sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga, sa panibagong pagpapala at pagkakataon upang ang ating mga buhay ay ating maipaglingkod sa ating Panginoon. Siya ang Diyos na pinagmula ng lahat, maging ng ating mga buhay at kalakasan. Kaya marapat lamang na sa bawat pagising natin sa umaga, na tayo po ay may taglay na kalakasan, hininga at buhay, ay patuloy po natin itong ipaglingkod sa ating pong Panginoon. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muli magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, Sorsogon, sa lahat ng nararating po ng signal ng New Gen FM 100.7. Salamat po sa inyong araw-araw na pagsubaybay sa programang ito.
At nawa ay patuloy po kayong samahan ng ating pong Panginoon. Anumang pagsubok o maging pagpapala ang ating pong maranasan, lagi nating ipagkaloob ang kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. At ganoon din po ang lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang mga Bible study po dyan sa araw-araw ay patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon. Ang inyong katapatan sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po yan kailanman lilimutin ng ating Panginoon. Ganon din ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Mamaya meron tayong magkasabay na prayer meeting sa 2 lugar na yan, UPC Iquirino Bulan at UPC Santa Remedios Bulan. Alas 5 ng hapon ang ating magkasabay na prayer meeting mamaya. So, paalala po yan sa lahat ng ating mga kapatiran. At ganoon din po ang ating mga kapatiran sa ating mga outreach dyan po sa Barangay Aguinaldo Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At ganoon din ang ating mga kapatiran dyan sa ating outreach sa lugar po ng Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At patuloy pa po na nadadagdagan ang ating mga opening ng Bible study sa bawat lugar, mga kapatid, na patuloy po na uhaw sa salita ng Diyos ang ating mga kababayan. Purihin ang Panginoon. Good morning sa ating mga elders ng UPC Bulan Church, sa mga departmental leaders, cell group leaders, Bible study teachers, na kayo pong lahat ay nagiging katuwang ng inyong lingkod sa paghayo, pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. Maging dyan sa lugar po ng Barangay Nasuhi, na kung saan 2 weeks ago ay nagkaroon po ng street preaching ang ating mga team ng evangelism, at nakapagbukas po tayo dyan ng bagong Bible study. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa barangay ng Inararan, ayan, mayroon din tayong bagong Bible study dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa barangay JP Laurel. I-bless po kayo ng Panginoon. Dyan sa barangay Zone 7, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At sa lahat ng ating mga naging bisita nung nakaraang linggo, napakaganda po ng gawain ng ating Panginoon nung nakaraang linggo. Ito po yung first Sunday of the month of February na tayo po ay nagkatipon-tipon. Ang 3 congregation natin na pinangasiwaan ay ating pong pinagsama-sama nung nakaraang linggo. At napakaganda po ng pagkilos ng ating Panginoon. At maraming mga bisita ang ating pong nakasama sa ating pong pagkakatipon at pagpupuri sa ating pong Panginoon. Sa lahat ng mga naging bisita natin last Sunday, patuloy po namin kayong inaanyayahan and welcome to the Kingdom of God, mga kapatid. At meron din tayong nabaptized, mga kapatid, last week. Amen. Nung Saturday, si Brother Clarence Goso ay nagpasya pong magpabautismo sa pangalan po ng ating Panginoon. So, good morning sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat po ng ating mga viewers online, thank you po. At paki-share na lang po
ng ating episode ngayong umaga upang marami pa pong maabot ng salita ng Panginoon, mga kapatid, sa ating patuloy na pagsisikap na ipalaganap ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Good morning kay Sister Laika Joy Mansilla. Thank you for watching. Sister Ray Galo Sr., Brother Andy Orozco, Sister Giselle Reverente, good morning dyan sa kabilang bahay. Sister Jonah, kung di ako nagkakamali, ito ay from Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Stephen Hunter Tihada, good morning. Sister Evelyn Valencia Ponzalan, good morning. Sister Vicky Obispo, Brother Daniel Marahay, good morning. Sister Nena Carion, ayan, good morning. Si Brother Pen Tihada, Sister Lita Sultan, good morning. Sister Lynn Mary Peruelo, si Brother Santiago Romualdez, good morning. From La Caridad Church, Aguzan del Sur, good morning po. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, Bulan. Sister Isabel Espirito, good morning. Sister Sara Galios, Sister Arlene Padilla, si Mamay Eden Manata Nabwa, good morning po. Sister Maricon Hibaga, Sister Erlinda Peruelo, Sister Nancy Dangla, Sister April Santos, Brother Michael Regidor, our technician, na nag-a-assist po sa atin para mapakinggan ang ating audio sa station ng radyo. Good morning po dyan sa New Gen FM Management. Si Brother Dario Tobias, good morning. Sister Angelita Castillo and Sister Siren, good morning po. Sister Marife Radomes, dyan po sa Barangay Butag, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Attend po tayo sa church. Ngayong week ay balik tayo sa batch by batch. Ang ating pagsamba dyan sa Magsaysay ay Sabado, alas 6:30 ng umaga. At dito sa Iquirino, Sabado din po alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba ay Linggo, alas 7 ng umaga. Sister Sally Laudit, good morning. Si Brother Danny Ocampo, Sister Divine Espela Guyal, Sister Rebecca Montemor, Sister Angelita Castillo, Sister Egina Banisok Tayab, and Brother Serafin Akiwo, good morning. And Sister Nanette Perpetua, Sister Perpetua Carido, good morning. Brother Ferdinand Mendez, good morning. Sister Brother Alexander Santos, good morning. Brother Gary, good morning. Sister Irene Jean Himor, kung di ako nagkakamali, sa Batangas po ito. Good morning po at pagpalain kayo ng Panginoon. Magpatuloy po kayo dyan sa paglilingkod sa Panginoon. Maging si Brother Jason Balding Senior, good morning. Si Brother Raymer Caitiles, dyan po sa Northern Samar, good morning po sa inyo dyan. Sister Elena Basco Balidyong Malapitan, watching from Guimaras, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Lilia Mangulabnan, Sister Nida Orlanes sa Cebu, si Brother Nestor Mascarinas Galang, good morning. Sister Esperanza Gesta Ubando, ayan, patuloy po kayong pagalingin ng Panginoon, kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Bernardo Matilde, ano ba ito, sister or brother? Leda Sidugen, ayan. At maging Sister Yoli Albao, good morning. Brother Rigor Hipolye and Sister Cheryl, dyan po sa Zone 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Mirna, good morning po. And watching also Sister Jane Ioy and Sister Ruth, dyan sa Zone 7. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Zone 7,
ang Julian family, good morning, ang Gotis family sa Aquino, at maging si Nanay Omi Isuela and family, at maging ang Guyal family, D family, at marami pang mga kapatiran dyan. Sister Ana Gliponeo dyan po sa Barangay Otavi, Bulan, at maging ang Bagaw family, Granado family, good morning po sa inyo dyan. Si Jan Salvador, Christy De Soyo, good morning po sa inyo. So paki-share na lang po mga kapatid, at nang sa ganon ay marami pa po ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. So by this time mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin sa sama-samang panalangin ang patnubay ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa dakila mong pagkakataon na kami ay patuloy na makadama ng iyong pag-ibig, kalinga at pagpapala. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa panibagong araw na pinahintulutan mo ang aming masilayan. Salamat, Panginoon, sa kalakasang physical at maging sa kalakasang espiritual na muli iyong ipagkakaloob sa bawat isang nakikinig sa programang ito ngayong umaga. Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan kasama ng aming mga giliw na taga-subaybay upang ang umagang ito madama namin ang iyong kapatawaran, ang iyong habag at biyaya. Sapagkat sa ganang aming sarili, Panginoon, wala po kaming magagawa. Ngunit dahil sa iyong habag at biyaya, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. At dalangin namin na pagpalain mo po ang spiritual na buhay ng aming mga taga-subaybay saan man po sila naroroon sa mga sandaling ito. Magpagaling ka ng mga karamdamang nararanasan ng aming mga taga-subaybay na nagpadala ng mga prayer request, kagalingan sa mga may karamdaman, provision sa mga nangangailangan financially, at kapayapaan sa mga nagugulumihanan, at higit sa lahat, magligtas ka na maraming mga kaluluwa, bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo sa programang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan patuloy mo ipagkaloob kay Sister Norma Guyal na ayon sa doktor ay naging cancerous yung kanyang bukol sa kamay, sa braso. Igawad mo sa kanya, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay at ipagkaloob mo sa kanya ang katugunan, kalakasang espiritual, Panginoon. Ganon din si Tatay Rolly Golpeo na kahapon ay nagpahabol ng prayer request. Panginoon, dalangin po namin na igawad mo po sa kanya ang kagalingan, kalakasan, anumang banta ng sakit sa kanyang katawan, physically, kailangan niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Igawad mo po ito sa kanya, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ. At higit sa lahat, kaligtasan ng marami naming mga kababayan sa espiritual na bahagi ng kanilang mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Bless our viewers online from different provinces and country, Panginoon. Mga OFWs na laging nakasubaybay, mga kababayan namin sa iba't ibang bansa na nakasubaybay lagi sa programang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, at patuloy mong ipagkaloob ang iyong biyaya at kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen.
Praise the Lord, mga kapatid. Ngayon po ay dadako na tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid, in the book of Job chapter 37 verse 9. Let us read this verse, mga kapatid. Out of the south cometh the whirlwind, and cold out of the north. And in Matthew chapter 24 verse 12 to 13, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Remember the word cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sa Tagalog, Job 37:9, mula sa silid ay lumalabas ang buhawi at ang lamig mula sa mga hilagaan. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid, sa umagang ito. At alam kong makaka-relate ang ating mga kababayan sa ating topic ngayon. Ngayon po ay panahon na kung saan ang bawat umaga ay struggle ang karamihan sa lamig ng panahon. Kaya pinamagatan ko po itong message na ito na nagsasabing beware of the cold. Mag-ingat sa lamig. Amen. Ngayon po sa iba't ibang lugar at maging dito sa ating bansa ay taglamig. Kung kaya yung may mga pasok na maaga ay talaga namang kailangang magpainit ng tubig. Ayan, gumamit ng heater para lang makapagpaligo sa umaga. Dahil ngayon po ay panahon ng taglamig. At marami po ang mga sakit na idudulot ng sobrang lamig. Ayan. Tulad ng sipon, trangkaso, ubo, sore throat, body aches at joint pain. Lalo na yung may mga stainless sa loob ng katawan, yung mga nakaranas ng injury na inoperahan, nilagyan ng stainless yung, halimbawa yung paa galing sa pagka-aksidente. Nagsasuffer sila ng kirot tuwing taglamig. Ayan, kaway-kaway dyan sa mga may ganong experience. May mga nakakausap po ako na meron silang stainless sa katawan. Pag summertime, wala lang nararamdaman. Pero kapag taglamig, ay nararamdaman nila yung pain, yung kirot sa loob ng kanilang katawan na merong inilagay na stainless. Lalo na kung nabalian ng buto o ano pa mang mga injuries sa kanilang katawan. So, ang literal na taglamig ngayon kahit sa ibang lugar, sa Canada, lalo na sa Russia, mga kapatid, talagang problema nila yung matinding lamig. Hanggang katapusan ng February ay mararanasan po ito sa iba't ibang dako ng mundo. Alam nyo ba, mga kapatid, na hindi lamang literal na panlalamig ang mapanganib, mayroon ding tinatawag na panlalamig sa pananampalataya. Binasa natin kanina
verse, mga kapatid. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya alam niyo po yung mga banta ng digmaan, mga awayan, kaguluhan, yan po ay resulta ng panlalamig ng mga tao. Pag-ibig na nanlamig. Pag-ibig sa kapwa. Ayan. Ang resulta niyan, kaguluhan. Yung panlalamig ng pag-ibig sa kapwa-tao. Ganon din yung panlalamig ng pag-ibig natin sa Diyos. Ibig sabihin na nanlamig ka, dati kang mainit. At yun po ang pinupuna ng Panginoon in the book of Revelation na binanggit doon, at mamaya ay babasahin natin yung verse na ayaw ng Diyos ng malamig na pananampalataya. At sa mga huling araw daw, sa mga huling panahon, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito po ay nakahula na sa banal na kasulatan. So, pag-ibig sa kapwa, lalamig, magreresulta ng kaguluhan. Kaya ngayon may mga banta ng digmaan, nation against nation, and kingdom against kingdom. At panlalamig din ng pag-ibig sa kapwa. Ayan, marami na ngayon mga nagva-viral na mga away sa kalye, away sa barangay, away sa panig ng mga kabataan. Mga kapatid, pag ang pag-ibig sa kapwa ay nanlamig, may kapalit yan. Ang kapalit ay kaguluhan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, beware of the cold. Mag-ingat sa lamig. Meron ngang narinig akong kasabihan, many are cold and some are already frozen. Ayan. Pagdating po sa pananampalataya ay marami ang nanlalamig. Huwag nawang mangyari na sa paglamig ng panahon literally ay sumabay din ang pananampalataya natin sa Diyos na nanlalamig. Magpakainit po tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. In the book of Revelation, in chapter 3 verse 15 to 16, sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Sana'y ikaw ay malamig o mainit. Sa gayoy, sapagkat ikaw ay maligamgam at hindi malamig o mainit, ay isusuka kita sa aking bibig. So yan po, mga kapatid, ang statement ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 15. Kung mainit, magpakainit. At ayaw ng Panginoon ng maligamgam na temperature ng paglilingkod sa Panginoon o yung sala sa init, sala sa lamig. Na kung sino ang kasama, yun ang kulay niya. Ayaw ng Panginoon ng hunyango na quality ng paglilingkod o pananampalataya sa Diyos. Kailangan mag-take tayo ng stand despite of the pressure of this world. Let us take a stand, mga kapatid. Manindigan tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag maging maligamgam. Pag sinabing maligamgam, compromiser po yon. Pwedeng mainit, pwedeng malamig. Ayaw ng Panginoon ng paglilingkod sa Kanya na nagko-compromise tayo. Yes, we are in this world, but let us remember that we are not of this world. Our citizenship is in heaven, at mula doon we are waiting for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ.
Kaya magpakatibay, magpakatatag, na laging sumagana sa gawain ng Panginoon. So sa mga malalamig na lugar, meron silang tinatawag na panlaban sa lamig. Doble-doble yung kanilang kasuotan, mga kapatid, upang malabanan ng kanilang katawan yung matinding lamig. So spiritually, how are we going to fight spiritual coldness? Paano ba natin dapat labanan, mga kapatid, kung sa literal na lamig, nagsusuot ang mga tao ng winter coat, yung panlamig na kasuotan. Doble-doble yan. Meron pang hood, meron pang guantes, mga kapatid. Lahat-lahat, balot na balot. At mata lang ang nakalabas. Lalo na doon sa mga lugar na talagang umuulan ng snow at pati dagat ay nagyeyelo. Spiritually speaking, we need to find solution sa tinatawag na spiritual coldness. Sa mga literal na lugar na malamig, sa Baguio, for example, dito sa ating bansa, ang pinakamalamig na lugar ay ang Baguio City. Meron sila doong tinatawag na fireplace. Sa panahon ng taglamig, sila doon ay nakaupo sa tapat ng tinatawag na fireplace. Ayan, nag-i-stay sila doon para magpainit ng kanilang mga nilalamig na katawan. Ayan, gumagawa sila doon ng siga ng apoy. Kaya yung mga bahay bakasyonan sa Baguio, meron silang fireplace na tuwing matindi ang lamig ay nagsisiga sila doon, and they stay close to the fireplace to maintain the heat of their body. So ngayon, sa pananampalataya, ano ba ang sumisimbolo dito sa fireplace na kapag ikaw ay nanlalamig, para hindi ka maging frozen spiritually, hindi ka tuluyang manlamig, meron din pong spiritual fireplace ang mga mananampalataya. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 to 58, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y mga pakatibay, huwag makilos, na laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong paggawa ay hindi walang kabuluhan sa ating Panginoon. Be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as ye know that your labor in the Lord is not in vain. So, to prevent from spiritual coldness, you need to stay close to the fireplace. Kailangan manatili tayo. Ano ba yung fireplace sa ating spiritual? Yung mga pagtitipon, mga gawain ng Panginoon. Kailangan lagi tayong excited pagdating sa mga pagtitipon, Bible study, paano mo tratuhin ang mga fellowship, gaano yan kahalaga para sa iyo. May kinalaman yan kung ikaw ay magiging mainit o malamig sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Ano ba ang dapat maging attitude natin kapag pinag-uusapan ang pagdalo sa pagkakatipon? Sabi ni Apostol Pablo, lagi daw tayo dapat sumagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa
para sa Panginoon. So dapat lagi tayong energetic, excited kapag pinag-uusapan ang gawain ng Panginoon, ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yun ang spiritual fireplace, the presence of God. At saan ba natin kadalasan nararamdaman yung pagkilos ng presensya ng Diyos? Yes, you can pray inside your room. You can pray wherever you are. Pero meron talagang specific na lugar na pagkakatipon na sama-sama niyong luluwalhatiin, pupurihin, pararangalan ang Diyos. Mga kapatid, kagaya po ng apoy na yan ay binubuo ng pinagsama-samang piraso ng kahoy na kapag yan ay inapuyan at sama-sama sila, mas mainit ang apoy kumpara doon sa mag-isa ka na nananalangin. Hindi masamang manalangin mag-isa, hindi masamang manalangin sa loob ng iyong bahay, pero hindi po yon excuse para i-disregard natin ang pagdalo sa pagkakatipon. Ito yung attitude ni David pag pinag-uusapan ang pagtungo, pagpunta sa bahay ng Diyos or sa fellowship. Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So you see the excitement of David when it comes to going to the house of the Lord or fellowship. Sabi niya, nagalak ako nang sinabi nila sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. So fellowship po ito in our time, mga kapatid. Ano ba ang attitude natin? Ano ba ang feelings natin? Pakiramdam. Ano ba ang pagtrato natin kapag pinag-uusapan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon o yung tinatawag na fireplace where you can maintain the heat as we join together worshiping the name of the Lord. Amen. We experience the presence of God, the fire of the Holy Ghost, like what happened during the day of Pentecost in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 4. They were all in one accord, in one place, worshiping the Lord. And suddenly, there came fire from heaven, mga kapatid, at kumilos ang banal na Espiritu. Nagkabahabahagi yung apoy sa bawat isa sa kanila dahil sila ay sama-samang nagpupuri. So kung ikaw ay nanlalamig na Kristiyano, iwasan mong mag-isolate. Because next to isolation is deception. Kapag nanglalamig ka na, iwasan mo yung lagi kang mag-isa. You need somebody to encourage you, to remind you. Kailangan mo ng taong magsasalita at handa kang makinig. Yan. So, sino ba ang ginagamit ng Panginoon para sa isang mananampalataya na nanghihina? Kadalasan, ang pastor. At ang sabi ng Biblia, alam nyo, ang tupa, kahit nanghihina yan, tupa pa rin yan. At ang tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastor. At nakikilala ng tupa at kinikilala ng tupa yung tinig ng kanyang pastor. Hindi naman ibig sabihin na nanghihina ka ay hindi ka na makaka-recognize sa tinig ng iyong pastor. Ang tupa kahit nanghihina, recognize niya yung tinig ng kanyang pastor. Kaya kahit dalawin ka ng panghihina, makikinig ka pa rin sa payo ng iyong pastor. Dahil yun din ang gagamitin ng Diyos para mapanumbalik
ang iyong apoy, ang iyong init sa pananampalataya. Ang delikado yung porkit nang hina ang tupa ay hindi na nakikinig sa pastor. Yan ang delikado mga kapatid. Mula sa panlalamig ay talagang magiging frozen ang iyong pananampalataya na di ka na makakilos hanggang sa tuluyan ka ng manigas. Kaya kung kayo ay nanlalamig, huwag niyong hayaang kayo'y manigas kasi ang iba ay tuluyan ng tumigas na ulo. Nagsimula sa panlalamig, natuluyan ng maging matigas ang ulo. Di ba yung tubig, una pag nilagay mo sa ref, lalamig yan. At pag tuloy-tuloy na yan ay lumamig, magiging frozen na yan. Na yung tubig ay nagiging solid. Yan, tumigas na. Kaya wag nating itolerate ang panlalamig. Let's find a fireplace for our spiritual service to God. Ang church, mga Bible study, fellowship, yan po ang spiritual na simbolo ng fireplace para mapanatili ang alab ng iyong pananampalataya. So, sabi ni David, ito yung attitude niya. I-compare nyo nga po yung attitude nyo pag pinag-uusapan ng pagdalo sa gawain. Sabi ni David, I was glad. Ako'y nagalak nang sinabi nila sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Si David, nakaranas din naman siya manlamig. Pero hindi nagbago ang kanyang excitement pag pinag-uusapan ang pagdalo at ang pagtungo sa bahay ng Panginoon. In Hebrews chapter 10 verse 25, sabi po diyan, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, noon pa man na isinusulat ang Biblia, ay meron na pong mga iba na mali ang katwiran. Kaya nga naisulat ito bilang paalaala na huwag daw pabayaan ang pagkakatipon kasi noon pa man meron ng mga iba na may ugaling mag-isolate na maaring iniisip nila na okay pa rin yon kahit hindi na sila dumadalo. Kaya ngayon may mga ganun din ang katwiran. Pastor, hindi ako nagsisimba pero hindi ako nakakalimot sa Diyos. Alam niyo po ba? Mas mainam nang nakalimot ka kaya ka hindi nakasimba. Kaysa hindi ka naman nakakalimot, pero hindi ka nagsisimba. Mas malaking kasalanan yon. Ibig sabihin, sinadya mo ang pagsuway. Kasi ang pagdalo sa gawain ay utos ng Diyos. Kung hindi ka naman nakalimot sa utos, pero hindi ka sumunod, mas malaki ang kasalanan mo kaysa doon sa totoong nakalimot at napaalalahanan na lang. Kasi madalas yun ang katwiran ng mga ayaw magpakainit. Pastor, nagpipray naman ako sa bahay. Kahit di ako nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot sa Kanya. O ipagpalagay natin na totoong hindi ka nakakalimot. Mas nagkasala ka. Kasi hindi ka naman pala nakakalimot, pero bakit hindi ka sumusunod? Ang pagdalo sa gawain ay utos ng Diyos. Hebrews 10:25. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagpakapagtulungan tayo at lalo na habang nakikita ninyo na ang araw ay nalalapit na. Ngayon pa ba tayo lalamig? Mas malapit na ang Panginoon sa pagbabalik ngayon kumpara noon. Ang kalakasan ay pinagpapasyahan. Minsan may mga maling kaisipan ang mga nanghihina. Ang kalakasan ay hindi po ito hinihintay. To be strong is a choice. It's not just a matter of chance. Yes,
Kung nangihina ka, lagi kang may chance na lumakas. Pero hanggat hindi mo ginagawang choice, yung chance na ikaw ay lumakas, hindi ka lalakas. Kaya pansinin nyo, kahit marami nang nag-encourage sa iyo, hanggat hindi ka nagpapasyang magpakalakas, hindi ka lalakas. Because to be strong is a matter of choice. Pipiliin mo na magpakalakas. Kagaya po ng mga nagpapalaki ng katawan. Hindi po yun aksidente na lumalaki ang mga muscle nila. Nagpapasya silang pumunta regularly sa gym. Nagbubuhat sila doon ng kung ano-anong mabibigat. Aksidente ba yon na napunta ka sa gym? Tapos lumaki ang muscle mo? Lumakas ka? Hindi. Dinidesisyonan yan. Sa katunayan, yung mga bodybuilder, matinding discipline sa sarili ang kanilang pinatutupad. Self-discipline. Kaya yung mga gustong magpakalakas, ay kailangan i-apply niya yung disiplina. Yung mga atleta, dahil meron silang hangarin na mag-champion sa larangan ng sports na sinasalihan nila, mga kapatid, nagkakaroon sila ng tinatawag na self-motivation, self-discipline. To be strong is a choice. Kaya kung nangihina ka kapatid, ang dami mo nang sinend kay pastor, prayer request, pastor, ipag-pray mo ako na lumakas, walang problema dun. Ipag-pray talaga kita. Pero tanungin kita, dinidesisyonan mo ba talaga ang magpakalakas? O para bang hinihintay mo lang ito na parang bisita kung kailan dumating? Kung ang kalakasan ay parang bisita na hinihintay mo na darating, nagkakamali ka. You cannot be strong by just waiting and waiting for you to be strong. Exercise your body. Go to gym and do something. Magpapawis ka doon. Magbuhat ka doon kung gusto mo lumaki ang muscle mo. Pumunta ka sa gym regularly. Discipline yourself and do something na ikalalakas mo at ikalalaki ng iyong mga muscle. Kaya hindi po aksidente ang kalakasan. Hindi ito nagkataon lang na wala kang ginawa, lumaki ang muscle mo. Walang ganon. Kung nais mong lumakas, pumunta ka doon sa ikalalakas mo. At gawin mo ito regularly. Ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, alam ng Diyos at alam nating lahat na ito ay ikalalakas ng ating pananampalataya. Kaya kapag pinipili mong huwag dumalo, para kang nagpapalakas ng katawan na ayaw namang pumunta sa ehersisyo. Ha? Tulog ka ng tulog tapos pagising mo, ang laki na ng muscle mo. Walang ganon, mga kapatid. Ha? Gusto mong lumaki yung mga muscle mo, magpapawis ka doon sa gym. Ha? Mag-workout ka doon. Lalakas yung iyong katawan. Ganon din sa spiritual. If you want to be spiritually strong, kailangan mong magkaroon ng desisyon. I will go to church. I will pray. I will worship the Lord. I will join to my brethren as they worship the Lord. Pinagpapasyahan yan. Hindi yung prayer request ka ng prayer request. Pastor, pray for me to be strong. Okay, I will pray for you. But let me ask you, have you decided to be strong? If not, my prayer will be useless. Yan. Kahit may prayer request ka na lumakas, kung hindi ka nagpa-practice para lumakas, hanggat di ka nagdi-decide to be strong, piliin mong lumakas, desisyonan mo, tindigan mo, i-practice mo. At ang resulta niyan, kalakasan sa pananampalataya. Gusto mong lumakas, ang tamad mo ngang magsimba. Tamad kang dumalo sa prayer meeting. Tamad kang dumalo sa Bible study.
tamad kang dumalo sa crusade, tamad kang dumalo sa evangelism. Lahat kinatatamaran mo pagdating sa spiritual, at ang prayer request mo, Pastor, sana'y palakasin ako ng Panginoon. It's foolishness. Mga kapatid, stay close to the fireplace. Hindi ka man nagsisimba, puro prayer request mo, sana palakasin ako ng Panginoon. Medyo masakit ito. Pero real talk ito, mga kapatid. Sa mga mananampalataya. Gusto mong lumakas? Same with bodybuilders. Gusto nilang lumakas? Pupunta sila sa gym. Nagpapapawi sila doon. Nag-workout sila doon. At anong resulta? Lalaki yung muscle nila. Titibay yung kanilang immune system. Magiging healthy ang kanilang mga baga, mga kapatid. Lahat ng parts ng kanilang body ay magiging healthy. Bakit? Dinesisyonan nila yung maging malakas. Purihin ang Panginoon. Now, in Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, magsuot kayo ng buong baluti ng Diyos upang kayo'y makapagtindig laban sa panlilinlang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namumuno ng kadiliman ng sanlibutan, laban sa mga espiritual na kasamaan sa kataasan. Ayan, mga kapatid. Bilang Kristiyano, tayo ay mga mandirigma. At kung mandirigma ka, dapat lagi kang malakas. Hindi naman pwede na wala ka pang kalaban, bagsak ka na. Paano pa yung pakikipaglaban kung sarili mo nga hindi mo kayang gapiin? So magpakatibay, magpakatatag po tayo. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag tayong maging maligamgam na Kristiyano. Huwag tayong maging malamig, kundi piliin natin ang magpakainit. At upang ikaw ay mainitan spiritually, stay close to the fireplace. Ibig sabihin, dumalo ka sa church. Ngayon ako nakausap, Pastor, dadalo din ako, tapusin ko lang itong problema ko. Matapos ka na lang, pero yung problema mo hindi yan matatapos hanggat malayo ka sa Panginoon. Ayun, namatay. Tapos na ang buhay niya, pero ang problema niya, di niya natapos. Kaya kamangmangan po yung katwiran na, Pastor, lalapit ako sa Panginoon, tapusin ko muna itong mga problema ko. Ano pa ang gagawin ng Diyos kung tapos na ang problema mo sa kakalalapit sa Kanya? Magmamalaki ka ngayon. O Panginoon, kita mo, bago ako lumapit sa iyo, ayos na ang buhay ko. Sabihin sa iyo ng Panginoon, di wow. Bakit tayo inaanyayahan ng Diyos na lumapit sa Kanya? Sabi ng Panginoon, kayong mga napapagal, yung mga hindi ayos ang buhay, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit kayo sa akin. Hindi pwedeng aayusin mo na muna ang buhay mo at lahat ng problema mo sa kakalalapit sa Panginoon. Para ano? Para magmalaki sa Diyos na ito, Panginoon, bago ako lumapit sa iyo, inayos ko na ang buhay ko, ha? Mga kapatid, hindi natin kayang ayusin ang buhay natin without God. Kaya yung nakausap ko na ganyan ang katwiran, patay na ngayon. Namatay siyang hindi niya naayos ang buhay niya. Naubos na ang buhay niya sa mundo, natapos na. Pero hindi niya natapos ang problema. Dahil ang Panginoon ang dapat mag-ayos ng buhay natin. Di ba yung pasyente? Hindi ka naman pwedeng, magpagaling muna ako bago ako magpa-check up. Magpagaling muna ako bago ako pumunta sa doktor. Ano pa ang gagawin ng doktor sa iyo? Pumunta ka sa doktor habang may sakit ka. At pahintulutan mo ang doktor na gamutin ka. Ganon din sa Panginoon. Pumunta ka sa Panginoon, lumapit ka, gaano man kawasak ang buhay mo, ilapit mo sa Diyos. Surrender your life completely to God. At hayaan mong ang Diyos ang mag-ayos niyan. Para pag naayos yan, hindi ka magmamalaki sa Panginoon, kundi sasabihin mo, to God
be all the glory. So yan po ang ating topic ngayong umaga. Mag-ingat sa lamig. Delikado yung lamig, mga kapatid. Delikado ang mga sakit na nakukuha sa lamig. Literal po yon. At delikado rin yung spiritual na panlalamig. Kaya nawa ang programang ito ay magsilbing paalaala sa atin. Huwag tayo manlamig dahil may paraan naman para manatiling mainit. Let us come to the presence of the Lord and experience the fire of the Holy Ghost. Na tayo ay laging ma-revive sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. That's all for today. Nawa ay maging kalakasan po ito sa inyo. Medyo may real talk na kasama yung ating mensahe. Pero kailangan natin ito upang tumibay ang ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito, sa dakila mong biyaya at pagpapala na pinaalalahanan mo kami, mga mananampalataya. Ngayon ay panahon ng taglamig literally. At nawa hindi sumabay ang espiritual na panlalamig sa aming mga kapatid sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Pag-alabin mo ang pananampalataya ng lahat ng mga apostolikong mananampalataya na nakasubaybay sa umagang ito sa ganitong programa. Thank you for reminding us. Thank you sa pagsaway, Panginoon, sapagkat ang saway ay hindi para kami ay saktan at apihin, kundi upang kami ay patibayin sa amin pong kalidad ng pananampalataya. Pagpalain mo lahat ng nakinig ngayong umaga at lahat ng nagsishare ng episode na ito sa umagang ito. Lahat ng nakasubaybay, nagbukas ng puso, nagbukas ng isip, at tinanggap ang mensahe na kahit minsan ay masakit ang katotohanan. Pagpalain mo lahat ng nagpahalaga ngayong umaga sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Pagkalooban mo ng kagalingan, yung mga may karamdamang spiritual, karamdamang pisikal, patuloy mong pagkalooban ng kagalingan. At mula sa pag-aaral na ito ng iyong salita, marami ang magte-testify na muli mo silang pinalakas. Nagkaroon sila ng courage to choose being strong. Ang pagiging malakas spiritual ay dapat pinagpapasya, dinidesisyonan. At ikaw ang Diyos na laging nakaalalay, na nangakong sasamahan mo ang lahat ng iyong mga anak na nagpapasyang maging malakas at matatag sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Paki-share na lang ng ating episode ngayong umaga. Thank you sa mga humabol, Sister Beng, Sasi. Thank you. Praise the Lord. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Sister Connie Santillan, thank you for watching. At share po natin ito upang marami pa ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. At mamaya may prayer meeting po tayo, mga kapatid. Alas 5 ng hapon magkahiwalay ang Iquirino Congregation Bulan at ang Santa Remedios Congregation Bulan. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.